every single day. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Ay tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay ika-11 sa buwan ng Marso 2026 at ika-21 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noruning sa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras sa radyo natin, Caroline Abbas, maghahatid ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Avengers Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali na matatagpuan sa Mayramon, Narabago Senior Street, RH13, Cotabato City. At also atid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga pringskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Atid din sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa May Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Arangkada Balita.
At para sa ating pangunang balita sa isang pagpupulong na nagpakita ng diwa ng pamumuno ng kababaihan noong panahon ng pre-colonial. Ang mga kawani ng kababaihan mula sa Ministry of Labor and Employment or MOLE ay nakipag-isa sa iba't ibang ministries, offices at agencies ng Bangsamoro na ginanap sa KCC Mall of Cotabato noong ika-9 sa buwan ng Marso para sa formal na pagsisimula ng National Women's Month 2026. Ang kaganapan na nakasentro sa timang mamuno tulad ng mga babaylan Filipinas ay nagsilbing panawagan sa pagkilos para sa mga kababaihan upang muling angkinin ang kanilang mga papel bilang haligi ng pagbabago sa lipunan. Binibigyang diin ni Haza Baynun Karon, ang taga-pangulo ng BWC sa kanyang pambungad na pananalita na ang pamumuno ng kababaihan ay hindi na isang layunin lamang sa gilid kundi isang pangunahing pangangailangan. Ipinagpatuloy niya sa pagpapaalala sa kapulungan na pangaralan o parangalan ang mga kababaihan na namumuno ng may karunungan, katapangan at malasakit. Isang damdamin na naayon o maayon sa misyon ng MOLE na binibigyang kapangyarihan ang mga kababaihan sa loob ng regional na lakas paggawa. 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagpalabas na Memorandum of Circular Number 0049 sa Res of 2026 ang Office of the Chief Minister ng BARM na nagtatakda ng bagong work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa rehiyon. Sa ilalim ng patakaran, ipatutupad ang 4-day on-site work at compressed work week sa lahat ng ministries, offices, agency at komisyon ng Bangsamoro Government. Ibig sabihin, 4 na araw sa opisina, 1 araw work from home ang mga empleyado kada linggo. Layunin ng hakbang na mapataas ang operational efficiency ng mga tanggapan habang tumutulong din sa pagtitipid ng enerhiya sa mga government offices. Para sa mga Muslim employees na nag-obserba ng Ramadan simula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon, ang kanilang trabaho tuloy-tuloy at walang lunch break. Para naman sa mga hindi nag-obserba ng Ramadan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang regular na oras ng trabaho na may 1 oras na lunch break. Ngunit sakop pa rin ng 4-day on-site setup. Ang head ng bawat opisina ang magtatakda kung anong oras ang magiging work from home ng kanilang mga empleyado upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. Saklaw ng patakarang ito na ang lahat ng empleyado ng Bangsamoro Government ay kabilang ang regular employees, contract of service, job order workers at support staff. Ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ng Office of the President of the Philippines upang mapababa ang konsumo ng enerhiya sa mga tanggapan ng pamahalaan. 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang 40 taong gulang na security guard si To Ali Villanueva ang napatay sa pamarila sa Purok Mahigugmaon, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City, gabi ng Martes, ika-10 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan.
Sa inisyal na ulat ng Cotabato City Police Office at ng Cotabato Police Station 2, nakatayo sa Villanueva malapit sa isang puting Honda Click na nakaparada sa gilid ng kalye sa Purok Mahigugmaon sa Barangay Mother Barangay Rosary Heights nang lapitan ng isang lalaking naka-jacket ng kulay itim at naka-ball cap ng puti na kinausap muna siya bago siya nabaril ito ng ilang ulit gamit ang isang pistola. Ayon sa mga barangay official at mga police investigator na nagresponde sa insidente, malinaw na kilala ng biktima ang salarin dahil nag-uusap pa sila bago ito bumunot ng baril. At agad siyang pinaputukan ng ilang ulit. Naisugod pa sa pagamutan si Villanueva ng mga pulis at community emergency responders, ngunit pumanaw din ang kalaunan dahil sa mga tinamong at mga tama ng bala sa katawan. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ipinapatupad na mula pa nitong Lunes sa March 9 na taong kasalukuyan ng Provincial Government ng Cotabato sa Region 12 ang 4 na araw na lang na trabaho sa mga tanggapan kaugnay ng Memorandum Circular 114 ng Malacanang na nag-uutos ng pagtitipid ng enerhiya sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan sa buong bansa. Mismong si Cotabato Governor Emilio Talinia Mendoza, presiding chairperson ng Multi-Sector Regional Development Council 12, ang nag-anunsyo ng pagpapatupad ng kanyang administrasyon ng 4-day work week sa lahat ng tanggapan ng kanilang provincial government na ang Kapitolyo ay nasa Barangay Amas sa Kidapawan City. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na tayo po ay magbabalik after this paid commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurraof Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa
at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy namin pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, huwag kakalimutan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingal abang sa moro. Wasukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa Ya Rasulullah, ya salamun alaykum. Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote
justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur aku kanu Allah Ta'ala kana katingguma menem sa tiempo no Ramadan. Lagos tanu pantanan. Pajalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Do pajalamang ko sulangon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Pajalamang ko sulangon no tupo datu utos sa Japakan, Raja Malang sa ingad do Raja Boyan nakinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap deng kanulangon no bala-bala apagali ko. Yata nuran bagalan nakapamagayon na yun as kita no banya abang sa muro. Kagkakalimwa, kasompong, do makay mapag-isa-isa no lang no tuputan. Saki sulod na, wata na, so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines, do lang no kapad ang mga clan na Saki so putri, may masla utumatiman amil, putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan, putri ako bunuda si Kilbakap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. The Ramadan greetings na mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalinin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings na mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm.
Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa atin lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang lubang Samuro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na Bangsamoro. Bitsako sa Kongo sa kinuman na Ramadanan niya na sana nangyari ba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapagayo na yun, ulang na Bangsamoro. Kailangan so kapandili diba ka, kadima kaya siya sa Ramadan, malibag ta so kapag ka mabatay sa puasa. Siyabot naman sa ating susuwedo, punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin Santirio Awe. Sukran. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ikpa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Tumanggap ang 56 na pamilya sa Basilan ng libreng titulo ng lupa mula sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy or MENRE. Bahagi ng hakbang ng Bangsamoro Government na palakasin ang seguridad sa pagmamayari ng lupa sa lalawigan. Pinangunahan ni MENRE Minister Ahmad Ibrahim kasama sina Basilan Governor Mujib Hataman
ang pamamahagi ng 56 o 56 land patents at 37 or 37 subdivision plans noong ika-7 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan sa People's Capitol sa Lamitan City, kasabay ng pagdiriwang ng Tenon Pagkaradsaan Festival. Bahagi ito ng programang libreng sukat at handog at titulo para sa Bangsamoro na naglalayong magbigay ng libreng land survey at legal na titulo sa mga kwalipikadong residente sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro, lalo na sa mga komunidad na mahirap maabot. Tatlumpot 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na lumagda ang Ministry of Indigent People Affairs or MIPA sa pangunguna ni Minister Gamal B. Abdul Rahman ng isang Memorandum of Agreement or MOA kasama ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage na pinamumunuan ni Chairperson Dr. Salim Wiley Lingasa upang palakasin ang pangangalaga at pagtataguyod ng pamanang kultural ng mga katutubong pamayanan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nilagdaan ang kasunduan noong ika-2 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang institusyon sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong protektahan at itaguyod ang mayamang kultura at tradisyon ng mga indigent people sa rehiyon. Tatlumpot 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, ang Ministry of Science and Technology or MOST ng pamahalaang Bangsamoro sa pamamagitan ng kanyang Planning Division ay nagsagawa ng workshop sa panukalang budget para sa taong para sa fiscal year 2027. Or sa taong pananalapi o TP 2027 kahapon ika-10 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan na ginanap sa Cotabato City. Layunin ng aktibidad na balaan o ihanda at bigyang katuwiran ang mga pangangailangan sa budget ng ministry para sa TP 2027. Tiniyak din ito na ang mga panukalang programa, proyekto at gawain ay wastong mapupunduhan at naayon sa mga layunin ng organisasyon. Sa pagbubukas ng programa, hinihikayat ng Bangsamoro Director General Engineer Abdul Rahman Kiasim ang mga kalahok na makamit ang inaasang resulta ng aktibidad para sa mas mahusay at epektibong pagbabudget para sa 2027. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagmumungkahi ng mga PPA na makakapakinabang pagpapalakas at mapapataas ang antas na buhay ng mga mamamayang Bangsamoro. Tatlumput 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Humigit kumulang 170 pamilyang Muslim sa barangay Tuwala sa bayan ng Paglat ang nakinabang sa isinagawang mobile free market ng United Bangsamoro Justice Party, katuwang ang Office of the Vice Governor of Maguindanao del Sur na sa pangunguna ni Sheikh Hisam Nando. Sa nasabing aktibidad, tumanggap ang mga benepisyaryo ng libreng market goods na kinabibilangan ng mga pangunahing mga pagkain,
Ang mobile free market ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng UBGP at ng tanggapan ng Vice Gobernador upang maghatid ng tulong at serbisyo sa mga higit na nangangailangan mga komunidad sa lalawigan. 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na yan natin sa inyo na Search at Service Center para sa repair ng inyong mga relo. Analog man o mapadigital, bisitahin lamang ang Search at Service Center na matatagpuan sa Don Roman Velo Street, Cotabato City. At hati din sa inyo na Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamumuno ni MOLIBARM Minister Dato Muslimin G. Sema or Bapamos at ang kanilang General Director Dato Surababutazil Jr. 37 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. You're looking for a quality and affordable graphic arts design and printing services. Don't worry about it because Pixel Words and Pixel Words is there. Pixel Words and Pixel Words offers the following services: fast tarpaulin printing, full sublimation, printing for uniform and on-sport apparel, corporate giveaways, computerized embroidery, customized polo shirts, t-shirt, jacket, bag, cap, mask, laser cutting on acrylic silver and wood. Pixel Words and Pixel Words, located Patan, Building, Almonte Street, Cotabato City. For entry, you may call or text at mobile number 064-552-1012 or 0905-2201-586. Pixel Words and Pixel Words. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhal sikap pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gele sa mapya nakyob ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaado na katawang ko. Nang bapatelunan ka na mapiyaye ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Na magudasukal nalmo ko kando makele kupan.
Mga pagalinami, mga pakat nami, mubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Para sa inyong party needs, tunguhin lamang ang hands-on balloons and party shop para sa inyong pangangailangan tulad ng balloons, tables at chairs rental, clowns, events decorator para sa iba't ibang okasyon tulad ng akika, birthday, anniversary at iba pang selebrasyon. Tara na! Sa Hands-On Balloons and Party Shop, matatagpuan sa Siswat Avenue, Cotabato City. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Sema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro,
Patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob, at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Apat na 48 minuto makakalipas ang alas 4 ng hapon ng Philippine Standard Time. At para sa iba parating mga balita, inaprobahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na naglilipat ng unang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM sa September 14, 2026. Ayon sa committee report, layunin ng panukala na tugunan ang constitutional at statutory gap na nilikha ng redistricting law na pinawalang bisa ng Supreme Court habang tinitiyak ang pagpapatuloy ng paggamit ng automated election system, paglilinaw sa voters eligibility at pagtatagda ng assumption of office ng mga halal na opisyala. Tinukoy sa panukala ang temporary restraining order na inilabas ng Supreme Court laban sa pagpapatupad ng batas na naglipat ng 32 parliamentary seats ng Sulu sa ibang probinsya ng BERMM na ipasa ang redistricting law matapos magpasya ang Korte Suprema noong 2024 na hindi bahagi ng BARM ang Sulu. Sa kasalukuyan na pinamumunuan ng Region Bangsamoro Transition Authority or BTA na magpapatuloy sa pamahala hanggang mahalal at makapanumpa ang kanilang mga kapalit sa automated election sa September ayon pa sa aprobadong panukala. Gayunman na maaring maputol ang termino ng mga membro ng BTA kung sila ay mahalal sa ibang posisyon o dahil sa iba pang dahilan.
51 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Umabot na sa 188 Pilipinong turista, pilgrim at non-OFW ang natulungan na mapauwi sa bansa ng Department of Foreign Affairs o DFA mula sa Middle East habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa rehiyon. Ayon pa kay Ezedina Tagot, sa 327 kahilingan para sa repatriation o tulong, may kabuuang 188 ang naasistihan ng pamahalaan hanggang ika-10 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Pinakamarami ang humingi ng tulong mula sa Dubai na may 199 na kaso, sinunda ng Abu Dhabi na may 68 habang may mga kahilingan mula sa Lebanon at Doha. May ilang ding kaso mula sa Iran, Manama, Israel, Jordan at Baghdad. Sa gitna ng krisis, kinumpirma ni Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkamatay ng Filipina caregiver na si Mariana Velasquez de Vera matapos sa tamaan ng shrapnel habang tinutulungan ang kanyang alaga na makapasok sa bomb shelter sa Israel. Si de Vera ang unang Pilipinong nasawi sa kasalukuyang tensyon sa Middle East na dulot ng palitan ng pag-atake sa rehiyon. Limampu't-3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tuwing Martes. Isasagawa ang pagbabago sa presyo ng petrolyo sa bansa batay sa kasunduan ng Department of Energy o DOE at mga oil company ayon pa kay Energy Secretary Sharon Garin. Sa panayam, sinabi ni Garin na napagkasunduan ng industriya at Department of Energy na tuwing Martes lamang ipapatupad ang price adjustment upang maging maayos ang sistema ng pagbabago ng presyo. Apat na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, galit na galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa napaulat na mistreatment sa overseas Filipino workers ng isang migrant worker sa office employee sa Bahrain. Kaya agad na ipinag-utos ng Pangulo na tugunan ang bagay na ito. Sinabi ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na labis na ikinagalita ng Pangulo ang insidente ng di umano'y kinasasangkutan ng isang MWO Bahrain employee na si Anthony Almero. Ang ginawa ni Almero ay hindi katanggap-tanggap. 55 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating panghuling balita, itinalaga ng mga clerics ng Iran si Mojtaba Khamenei, anak ni Yumaong Ali Khamenei bilang bagong supreme leader ng bansa. Sa kabila ng banta ng Estados Unidos at Israel, ipinahayagan ng 88 member Assembly of Experts na siya na ang ikatlong leader ng Islamic Republic of Iran simula 1979. Ang bagong leaders ay 56 na taong gulang ay kilala bilang hardliners at malapit sa Revolutionary Guard.
Samantala, patuloy ang nangyayaring labanan. Ang Israel at US ay nagpapatuloy ng airstrike laban sa Iraq o laban sa Iran. Kabilang dito ang tinamaan ng mga pagsabog ng 5 oil facilities sa Tehran at isang hotel sa Beirut. Ang Iran naman ay naglunsad ng missile at drone attacks sa Israel, Bahrain at iba pang Gulf countries. Limamput-anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita at po kay Bay Omo Kolsom Mitimbang Waya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kabangsamoro mapia malulum sa katanulangon Ma'am Caroline Ramadan na Mubarak. Always watching pa shout out po kay Dato Tung Waya watching from Puroka by Alabi Barangay Dato Balabaran. Sukran. Limamput-pitong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated at ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor Sardonic sa Plaza Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang at ng Bagua Lying Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagua 2, Cotabato City. Limamput-8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng isang oras at hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpilan na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Noroni sa Mamintal Kusin at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong pansamantalang nakasama ngayong araw ng Merkules, ika-11 sa buwan ng Marso 2026 at ika-21 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Isra Calendar. Hanggang sa muli, magandang hapon na Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magdaka!